다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. So dito 할아버지가 괜찮으세요. 괜찮으세요, diba is may sakit. 할아버지가 방에 계세요. Nasa loob ng room or ng kwarto. Keseyo, diba, is honorific for 있다. 할아버지가 식사를 하세요. 식사 is kumakain daw, no? Wrong. 할아버지가 bibimbap을 드세요. Kumakain daw ng bibimbap. Wrong. So the correct answer is number 2. 한국에서는 다리를 털면 안 됩니다. So, yung mag-shake ng legs, no? 다리를 털면 안 됩니다. Wrong. 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다. Sa Korea daw ay umuupo daw sa sahig, no? Padak is yung sahig. 집에서 바닥에 앉습니다. So, pwede din umupo sa sahig pero may mga sofa naman at saka hindi din about doon yung picture, diba? So, wrong. 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂으면 안 됩니다. So, hindi mo pwedeng itirik yung 숟가락 or yung spoon mo sa 밥, no? pagkain, sa kanin. Wrong. 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다. So, 맞아. Nakasapatos siya, diba? Tayo. 의시. This is used to honor the subject and is attached to a verb or adjectives. So, ikta, kapag merong patchim or consonant, 읽다, 읽으시다, 좋다, 좋으시다. So, ganyan siya. Kapag vowel naman or real yung patchim ay shida lang yung nilalagay. So, 가다, 가시다, 바쁘다, 바쁘시다, 살다, 사시다. So, ito siya, diba, dito sa itaas. Diba dito sa itaas, itong mga word na apuda, yung honorific niya ay 괜찮으시다, 춥다, 돌아가시다, 주다, yung honorific niya ay 드리다. Yung ibang mga words, ita, mokta, tsada, malhada, may mga sarili sila na honorific na mga words. But how about yung mga words na walang sarili na honorific words? So, yung dinudugtong lang ay itong 으시다, no? So, kapag merong patchim, 으시다, 읽다, 읽으시다. So, dinudugtong na 좋다, 좋으시다. Dito naman, 가다, 가시다, 바쁘다, 바쁘시다, 살다, 사시다. So, kunyari sa atin, ito yung po at saka opo. Kasi, lalo na tayong mahirapan nun kung itong mga to isa-isa may sariling honorific na word. So, ang dami nating i-memorize pag ganun, 'di ba? So, kung gusto mong i-honor, no, or yung may paggalang po at opo sa atin, itong mga words na ito, dadagdagan lang natin ng 시다. So, 가시다. So, dito sa examples, 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? So, di ba, 읽으세요? 무슨 책을 읽으세요? Kasi, di ba, 선생님, no? Kay 선생님. Si 선생님 yung kausap niya. So, sabi niya, 선생님, ano yung aklat na binabasa mo? 읽으세요? So, kapag hindi honorific, di ba, 읽어요 lang. 읽어요. So, 선생님, 지금 무슨 책을 읽어요? So, parang pag ito yung gamitin mo, parang wala kang modo. No? Parang walang modo ka na magsalita. So, pag guys, pag kunyari kausap nyo, kapag kunyari andito na kayo, tapos, yung kausap niyo yung sajangnam. So, dapat alam talaga natin yung ganito. Kasi, yung dating kasi sa kanila, pag ganon lang yung ginamit natin, no? Is yung parang walang modo ba. So, may ibang mga sajangnam siguro na nakakaintindi kasi foreigner naman tayo. Pero may iba din kasing mga tao, di ba, na syempre, nakasanayan nila na pag ganun lang yung ginamit mo is parang hindi siya pagalang, walang po at opo. So, kaya mas mabuti na ito talaga yung gagamitin natin pag kunyari kausap natin yung sajangnam. Kasi 'di ba,
may napanood akong video na isang FPS worker na, ewan ko kung Pinoy ba yun or hindi ko alam kung taga saan na bansa yun. Yung pagkasabi niya kasi, pagkasalita niya ay, parang banmal ba? Banmal. Banmal kasi yung tawag sa kanila, banmal. So, itong banmal is yung parang yung kausap mo, parang friend mo lang, parang yung mas nakababata sa'yo, yung parang ganyan lang yung kausap mo. Dahil ito yung ginamit niya, parang doon nag-init yung sadyang name. So, kaya parang yung binatukan ba kaya yun, no? Parang ganyan siya napanood ko sa Facebook. Kaya maingat din tayo sa kapag kausap natin yung mga sadyang ninyo or kaya pag andito na kayo. Pero masasanay din naman, masasanay. Kaya kailangan nga lang i-aware tayo na mayroong ganito. So, instead na banmal yung gamitin, ito nga ito, nupimal. 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 So, ito yung ano ibig sabihin ng nupta? Nupta, 'di ba? Nupta. Nupta. Itong nupta na word is mataas, no? Mataas yung kunyari yung building mataas, mataas yung building or mataas yung puno, ganyan nupun. Nupun konmul. So ganyan siya. Nupun konmul. Konmul is yung building, nupun namo, no, mataas na kahoy. Nupun namo. So same dito sa nupimmal. Yung parang yung kausap mo is ino-honor mo. Kaya 'di ba honorifics? Honorifics. Parang tinataas mo siya sa pamamagitan ng mga salita mo. Kaya 'di ba honorifics. So yun yung ng nupimmal. So nupimmal, yun ganyan siya guys. Kaya maingat kayo kapag andito na kayo sa Korea, kapag kausap niyo yung sa장님, ganyan. Oo. So 선생님, 'di ba? 선생님, 무슨 책을 읽으세요? So, ganyan siya. 읽으세요. 사장님은 매일 아침엔 운동을 하세요. So, the boss exercises every morning. Kada umaga talaga yung si boss ay nag-e-exercise. 운동을 하세요. So, ganyan siya. 부모님은 베트남에 사세요. Yung parents niya daw ay nasa Vietnam nakatira, no? Salda. So, sa nakasanayan natin na conjugation, 'di ba, is salda. Sarayo. Sarayo. Dito sa honorifics ay saseyo. So, ganyan siya, 'di ba? Sashida. No, sashida kapag real is siya. Kapag real yung patchim ay ushida lang yung idudugtong, no? Sashida. So, 부모님, 'di ba? Yung parents natin ay ino-honor din natin. So, 사세요. So, 부모님은 어디 사세요? So, saan nakatira yung parents mo? Parang ganyan. So, 부모님은 베트남에 사세요. Nasa Vietnam nakatira yung parents ko. Dito, 우리 할아버지는 키가 크세요. 키가 커요. No? 'Di ba ganyan lang yan siya? 키가 커요. 근데 우리 아버지니까 so 키가 크세요. Matangkad yung tatay ko ay matangkad. So parang ganyan. Kasi 'di ba yung inaano mo ay yung tatay mo, abuji, 'di ba? Dire-refer mo sa abuji mo. So kaya meron siyang honorifics, no, pimal. So the grammatical form that expresses subject exaltation, no? Subject exaltation. Yung sinasabi ko kanina, no, parang tinataas, no? Tinataas mo yung kausap mo, yung subject is she, no? She. She daw, which is used in combination with useyo.
the present tense is 드세요 and the past tense is shot, no? Kaya kanina, 잘, 맛있게 드셨어요. Diba? 드셨어요. Kasi yung past tense na kanina, diba? 드시다, 드시다, diba? Yung present niya, 드시다. 드시다 is honorific ng 먹다, diba? Kain, 먹다. So, honorific yan siya ng 먹다. Yung 맛있게 드셨어요. So, yan yung past tense niya. Kapag naman, present, 맛있게 드세요. 드세요. 맛있게 드세요. Ayan siya, 맛있게 드세요. So, kain po kayo ng marami, parang ganyan. Tapos, tapos na siyang kumain, 맛있게 드셨어요? Did you eat well? So, parang ganyan. So, shot, no? Shot. 주무시다. 안녕히 주무세요. Good night, diba? 주무세요. No, dito 주무세요. Good night, 주무세요. Sa umaga, nakatulog po kayo ng maayos? 안녕히 주무셨어요. So, ganyan siya. Shot yung past tense niya. 셨어요. Kapag present tense ay 으세요. So, ganyan siya guys, no? The present tense is 으세요 and the past tense is 오셨어요. Some verbs such as to eat, to be, and to sleep are replaced with vocabulary such as 잡수시다, 계시다, and so kaya nasabi ko kanina na may ibang mga words na meron silang sariling honorific may ibang mga words na meron silang sariling honorific words like kaya nito, 잡수시다, 계시다, to be, 주무시다, but other else kapag words na kagaya nito, 'di ba, wala silang sariling honorific words, ginagamitan siya ng she, no? Ushi. So, ushida. So, ganyan siya, guys. So, dito tayo in Korean, in order to indicate the superior status of the subject, the suffix ushi is added to the predicate. There is no such honorific form in English. Though, so, di ba, walang ganito sa English, wala din ganito sa atin, di ba? So, ayun nga siya, yung honorific sa Korean, no? To indicate the superior status, kunyari sa mga mas may mataas na posisyon or kunyari sa mga politicians, ganyan. So, 'di ba, honor, 'di ba sa atin honorable, no? Honorable yung mga kagawad sa atin, 'di ba? Honorable yung mga konsehal. Honorable kapag ina-introduce, 'di ba? Honorable blah blah blah. So, superior status. So, madalas din sa mga politicians or mga kunyari may mga mataas na posisyon, mga doctors, ganyan. 친구가 회사에서 일한다. So my friend works at a company. 친구, diba? Friend, 회사, company. 일한다, to work. So 친구가 회사에서 일한다. 사장님이 회사에서 일하신다. So 사장님 or yung CEO works at a company. 일하신다. So ibig sabihin yung ito yung pagkakaiba nila sa 친구, no? Sa friend mo is ano lang siya, parang yung casual way. Pero pag kay 사장님 or yung kay CEO, no, dahil meron siyang mataas na posisyon, ganyan. So, ginagamitan siya ng she, di ba? Ginagamitan siya ng ito, she. 일하신다. So, it indicates na meron siyang superior na status. So, yun yung she. So, dito tayo. Did you understand? She. So, then change the underlined part into an honorific form.
So, 대화에서 밑줄진 is underline, no? 밑줄. Ito, line, diba? 밑에, 밑 is yung sa baba, no? So, 밑줄진 부분을 을시를 사용해서 바르게 고쳐 쓰세요. So, yung underline daw is, change, no? So, 가족은 어디 살아요? Saan nakatira yung family mo? 부모님은 고향에 살아요. 그리고 형은 한국에 있어요. So, 부모님, so, di ba, i-change daw yung underline. So, 부모님은 고향에 사세요. So, yung parents niya ay nasa kanilang hometown, tsaka yung, yung kapatid na lalaki, nakakatandang kapatid na lalaki, 형, ay nasa Korea daw, 한국에 있어요. So, dito, 안에 반장님 계세요? Nasa loob ba si 반장님, yung supervisor? 아니요, 조금 전에 나갔어요. diba? 나갔어요, past tense. So, 나가세요. diba? Itong nagas어요, change natin into honorific, diba? Nagashida, diba? Kasi dadagdagan natin ng da. So, pag present tense is 나가세요, diba? 나가세요. Pag present tense ay, diba? Pag present tense, diba, ay 나가세요. Pero dahil past tense ito, diba, 나갔어요, past tense. So, present tense is 나가세요. Pero, ito, past tense, lumabas, 나가셨어요. Yan. So, 아니요, 조금 전에 나가셨어요. tapos, 여보세요, 사장님 좀 바꿔주세요. 여보세요, 사장님 좀 바꿔주세요. 사장님은 지금 회의 중이라서 전화를 못 받아요. So, si sa장님 daw ay meron siyang conference or meron siyang meeting, 회의. So, nasa meeting kasi hindi siya pwedeng tumanggap ng tawag. So, 못 받아요, diba? 받다, 못. So, 못 받으세요. So, si sa장님 ay nasa meeting kaya hindi siya makakatanggap ng tawag or hindi muna siya makaka-answer ng phone. So, 사장님이 전화를 못 받으세요. So, ganyan siya yung mga honorific form niya, diba? 사세요, 나가셨어요, 받으세요. So, dito sa dialogue number 2. So, basahin ko na lang guys para mabilis. So, anong gusto nyo basahin ko na lang or mag-ano tayo or ipi-play ko yung track. Kasi 'di ba para mabilis ba? Oo. So, comment kayo kung ano yung gusto niyo, no? So, for now, basahin ko muna. 아저씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂히면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. So, ayan siya guys. No? 아저씨, 한국에서는 sa Korea, 식사할 때, so, kapag kumakain daw, kumakain, or 밥 먹을 때, 식사할 때, parehan lang yan sila. 밥그릇. 밥그릇 is yung pinggan, no? 밥그릇, pinggan.
or sa kanila is bowl. Bowl lang yan sa kanila, no? Tapos ito, meron siyang rice dyan. Bowl of rice, papkurut. Sa atin naman is pinggan, diba? Yung ating papkurut. So, papkurut을 들고. 들고, ibig sabihin ay yung bitbitin, no? Bitbitin. Yung pinggan daw, 들고 먹으면 안 돼요. Hindi pwedeng, habang kumakain, hindi mo daw pwedeng bitbitin, no? Kumakain, hindi daw siyang pwedeng bitbitin. 그래요? 몰랐어요. talaga ba? talaga? Hindi ko alam. 몰랐어요. 한국에서는 sa Korea, 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. kailangang ilagay sa hapagkainan yung 밥그릇 kapag sa tuwing kumakain. 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라. 저도 처음에는 ako din sa umpisa, no? 저도 처음에는 ako din sa umpisa 한국의 식사 예절, yung Korean table manners. 잘 몰라서 고생했어요. Ako din, nahirapan din ako sa umpisa kasi hindi ko nga alam yung table manners ng Korea. 저는 아직도 잘 모르겠어요. Ako, hindi ko din alam. Sabi niya ganon. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. turuan mo ako ng table manners ng Korea. 밥에 숟가락을 꽂히면 안 돼요. So, sa di ba, yung bowl ng rice, ganito yan siya. Yan, bowl ng rice. Tapos may rice yun siya, di ba? Yung chopstick daw, 꽂히면. Ito, chopstick. Yan. Kunyari yan, chopstick yan siya. Hindi mo siyang ilagay ng ganon sa pagkain mo or hindi mo siya pwedeng ilagay ng nakaganyan. Kasi sa kanila, kapag kunyari inaalala mo yung ano bang tawag doon? Kasi sa kanila yung sa may patay ba, kapag magsisindi ka ng incense, 'di ba, ng insenso sa may patay, ganyan yung ginagawa nila, no? So, parang nakatirik yan siya dyan sa may bigas. May bigas yan siya dito. Ginagawa nila sa, kapag chusok or mga salal or yung mga pag-alala, no? Pag-alala sa, yung sa atin din magsindi ng kandila. Yung sa kanila naman magsindi ng incense. Ganyan sa kanila. Kaya, kapag nilalagay mo yung chopstick na nakatirik dyan sa may kanin, ay bawal, no? Bawal yan sa kanila. So, yan yung ibig sabihin dito na 밥에 숟가락을 꽂히면 안 돼요. So, yung chopstick daw, hindi mo pwedeng ilagay ng ganon, itirik doon sa pagkain mo. Kaya, kasi sa atin, parang yung nagsisindi ng kandila ba? So, sa kanila, incense yung kasing ginaganon, sinisindihan nila sa kanila. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. So, kapag kumakain daw ay dapat hindi daw gumawa ng ingay. So, ayan siya guys. Dito tayo sa 아직도. 아직도 yet, no? Hindi pa. Sa atin, no? Hindi pa, yet. Hindi pa. Parang ganyan yan siya sa atin, hindi pa. So, 일을 다 끝냈어요. Tapos ka na sa trabaho? 아니요, 아직도 다 못했어요. No, I have not finished yet. So, hindi pa, hindi ko pa natapos. So, hindi pa, hindi ko pa natapos. 저는 아직도 한국말을 잘 못해요. I cannot speak Korean well yet, no? Yet. Diba sa atin? Yet is parang hindi pa. So, hindi pa ako marunong mag-Korean. Sa ngayon, no? Sa ngayon. Or parang ganyan siya. Yet. Hindi pa ako marunong mag-Korean sa ngayon. So, parang ganyan siya. 지마세요. The opposite form of 의세요, which is used to give orders. So, 하세요, diba? 하세요. Gawin mo to. 하세요. 하세요. 하세요 is 하세요, diba? 하세요. 하세요, diba, is gawin mo to. Ito, 운동하세요 or 하지.
하지 maseyo naman, haji maseyo, ji maseyo ay opposite siya sa useyo, di ba? So, wag mong gawin. So, kung yung haseyo ay gawin mo, itong haji maseyo ay wag mong gawin. So, for example, dito, 일할 때 음식을 먹지 마세요. 일할 때 음식을 먹지 마세요. wag kang kumain habang nasa trabaho. So, 일할 때 habang nasa trabaho, 음식을 먹지 마세요. wag kang kumain or wag kang kumain habang nasa trabaho. 여기에서 담배를 피우지 마세요. wag kayong mag-sigarilyo dito. Do not smoke here. So, in English is do not. Do not. Or, sa Tagalog, huwag. Na huwag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, 지 마세요. huwag. So, 한국에서는 식사할 때 무엇을 하면 안 돼요? Dito daw sa Korea, ano yung hindi mo pwedeng gawin? 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. So, kapag kumakain, hindi mo pwedeng bitbit yung pinggan mo. 한국의 식사 예절에는 어떤 것이 있어요? So, ano daw yung table manners ng Korea? So, speak about Korean table manners. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. Hindi mo pwedeng itirik yung 숟가락 or yung chopstick doon sa pagkain or sa 밥. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 내면 안 돼요. Kapag kumakain ay hindi pwedeng mag-ingay, no? Or do not talk when your mouth is full, di ba? Meron tayong ganyan. 생활 예절, so everyday manners. Everyday manners. So 하면 안 되는 행동. So mga bagay na hindi mo dapat na gawin. So mga bagay na hindi mo dapat gawin, 하면 안 되는 행동. 신발을 신고 들어가다. So, kapag papasok ka sa bahay, loob ng bahay ay hindi ka pwedeng magsuot ng sapatos. Or kahit yung ibang mga restaurant, may mga restaurant dito sa Korea na nagtatanggal ng sapatos, no? Tapos may mga establishments, kahit mga public establishments na kailangan kang magtanggal ng sapatos. Kunyari dito sa malapit sa amin, merong library na kids library, may kids library. Tapos kapag pumasok ka doon, ay dapat nakapaa, no? Dapat tinatanggal talaga yung sapatos. So dito, it's a common thing na magtanggal ng sapatos. Kahit sa yung minsan sa mga pampubliko na lugar, yung mga restaurant, ganyan, wala namang wala namang kumukuha ng mga sapatos. No? Hindi tulad sa atin, no? Kaya sa atin hindi pwede. Hindi pwede kasi wala ka ng sapatos pag uwi mo ng bahay, paglabas mo. So dito guys, walang dyan ng mga sapatos kahit sa restaurant pa yan. So pwede mo yung iwan dyan sa labas. So 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 하면 안 되는 행동, di ba? 안 돼요. Hindi ka pwedeng pumasok na nakasapatos. 한 손으로 물건을 주다, no? Hindi daw pwedeng isang kamay lang yung gagamitin mo kapag meron kang inaabot sa nakakatanda. Dapat dalawang kamay. 'Di ba galit siya o galit kasi walang galang 'yan. Para sa kanila wala kang modo pag ganyan ginawa mong ganyan sa elder, no? So 다리를 털다. Oo. 'Di ba sa atin nakikita ko yung mga parang normal lang yan sa atin na hindi ko alam anong tawag sa Tagalog. Basta nag-shake ng legs, ganyan, tolda. Pero sa kanila, hindi mo siya pwedeng gawin dito sa kanila. Parang, wala ding galang yan sa kanila, no? Na mag-shake ng legs.
Oo. 'Di ba sa atin mga Pinoy minsan ginagawa natin 'to kaya kapag ginawa mo ito parang nasasabihan ka ng ibang Koreans na, ay ano hindi yan maganda para sa kanila. Ewan ko lang, hindi ko alam yung explanation, kung bakit, hindi puwede sa kanilang magganito. 다리를 꿇고 앉다, to cross one's legs while sitting. So, hindi ko din alam bakit hindi daw hamyan ande ng Hindo. Hindi ko din alam bakit hindi ito puwedeng gawin. So, hindi daw puwede. 다리를 꿇고 앉다, cross one's legs. Tapos papsut kutta. So, ganito 'no, hindi puwedeng ganito yung gawin mo sa spoon or yung sa chopstick. Hindi puwede mong itirik ng ganyan sa rice. 밥그릇을 들고 먹다. So, ganito, 'di ba, bitbit niya yung bowl ng rice. Hindi daw puwede ganyan. Dapat nasa table lang talaga. 소리를 크게 내다 'no, yung maingay kang mag-ano ba, maingay, may mga maingay ba sa inyo kapag kumakain ng parang gano'n na parang ASMR na kumakain. So, hindi daw siya puwedeng gawin. So, dapat ano tayo, walang tunog 'no, kapag kumakain. Tapos 해야 하는 행동. So, what should you do? 해야 하는 행동. 고개를 돌리기. To slightly turn away or one's body sa mga nanonood ng mga K-drama, ganyan. So, kapag umiinom, no, umiinom ng soju, no, ng mga beer, ganyan. Kapag umiinom ng ganyan, dapat yung ano mo, yung ulo or ganyan, dapat medyo bahagya ka na nakatagilid. May explanation din dito yung teacher namin sa Korean language sa'tin, nakalimutan ko na. Basta as a form din siya ng respect, 'no? 고개를 돌리다, slightly turn away one's body or yung ano mo, yung ah, katawan mo or yung ulo mo parang slightly turn away mo ng bahagya kapag umiinom ka ng mga soju, ganyan siya, 'no, sa mga K-drama, nanonood ng K-drama. Tapos 허리를 숙이다, to bend one's waist, 'no, kapag nag-insa na nag-greetings na 안녕하세요, dapat 허리를 숙이다, mag-bend, 'no, mag-bend. Tapos 자리를 양보하다, dapat mag-give or offer or give way, 'no, give way sa mga mas nakakatanda, mag-offer daw ng 자리, ng upuan. So, ayan siya guys. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. So, dito, 밥그릇을 들고 밥을 먹으면 안 돼요. 밥그릇 is yung parang pinggan or yung bowl ng rice. 들고, yung bit-bit daw. 밥을 먹으면 안 돼요. Hindi pwedeng gawin. So, ito diba number 3. 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요. 신발 is yung sapatos. So, hindi daw pwedeng pumasok na nakasapatos. tapos 어른께 한 손으로 물건을 들이면 안 돼요. Kapag may binibigay ka or may inaabot ka sa elders, 어른, hindi pwede na isang kamay lang, no? So, dapat dalawang kamay, diba? So, ganyan siya, guys. Dito sa aya, oya, 되다. Attached to the verb, it shows obligation. No, obligation, kailangan mong gawin. Dapat na kailangan mong gawin. It also represents a justification that something ought to be so. So, 되다 and hada have the same meaning. So, dito, 되다 and hada, meron lang siyang the same na meaning. So, for example, 한국인 집을 방문할 때는 신발을 벗고 들어가야 해요. So, ito, kailangan mo talagang gawin. So, sa bahay daw ng Korean, kapag pupunta ka, 방문할 때는 dapat, no? Dapat pala ito, dapat. Aya, oya, deda, or hada, dapat na
tanggalin mo yung sapatos mo. 들어가야 해요. Dapat 신발을 벗고 들어가야 해요. Dapat tanggalin mo yung sapatos before ka pumasok. So, 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. Sa elders, sa elderly, dapat dalawang kamay yung gamitin mo kapag magbibigay ka ng something. So, dapat, no? Dapat 드려야 해요. 지하철 안에서는 어른께 자리를 양보해야 해요. So, sa subway daw, dapat na give way or offer sa elder. No? Ayan siya. Kapag i-translate natin siya sa language natin, sa Tagalog, for example, no, bali-baliktad. So, sa subway, loob, elder, upuan, offer, dapat. So, 'di ba? Parang bali-balintong, no? Nakabali-baliktad. So, dapat mag-offer ng upuan sa loob ng subway, dapat mag-offer ng upuan sa mga elderly. So, parang ganyan siya, guys. Yang buheya, heyo. So, dapat. No, dapat shows obligation. Or also represents a justification that something ought to be so. Or dapat. No, dapat. Aya oya deda or hada means that it is obligatory to do something. And 으면 안 되다 means the prohibition of some behavior. So, itong aya oya deda, dapat mong gawin. Ang ito namang 으면 안 되다 ay dapat din na hindi mo gawin. So, dapat na hindi gawin, dapat. Or dapat na hindi gawin. So, parang siya, hindi dapat gawin. 쓰레기는 쓰레기통에 버려야 돼요. So, yung basura ay dapat na itapon sa basurahan. 쓰레기통에 버려야 돼요. Dapat itapon sa basurahan. 함부로 버리면 안 돼요. Hindi pwedeng kung saan-saan ka lang magtapon, no? 함부로. Hindi pwedeng kung saan-saan ka lang magtapon. 함부로 버리면 함부로 버리면 안 돼요. So, ganyan siya, guys. So, dito, 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. 어른께 인사할 때 어떻게 해요? So, paano daw mag-greet sa elderly? Number 1, 허리를 숙여야 해요. Dapat na naka-bend yung 허리. 허리 is yung waist, no? 손을 들고 인사해야 해요. 손을 들고, dapat nakataas daw yung kamay. So, the correct answer is number 1. 허리를 숙여야 해요. Dapat naka-bend. 지하철에서 어떻게 해야 해요? Ano daw dapat gawin sa 지하철? 어른께 자리를 양보해야 해요. Dapat mag-give way sa elderly. dito 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요. dapat ka dito 차지하고 dapat daw na mag-take ng space, no? Dapat mag-take daw ng space. So, wrong. Wrong yan siya. So, ayan. ito 줄을 서다, 휴대전화를 크다, 두 손으로 들이다. 극장에서 영화를 볼 때는 극장 is yung sa cinema. 영화를 볼 때는 kapag nanonood daw ng movie, 휴대전화를 꺼야 해요. Dapat, no? Dapat nakapatay yung cellphone kapag nanonood ng movie. 어른께 물건을 드릴 때는 두 손으로 드려야 해요. Dapat dalawang kamay yung gamit mo kapag meron kang bibigay na something sa elderly. 지하철을 탈 때는 줄을 서야 해요. Kapag sasakay ng subway, dapat
pila, no? 줄. 줄 is pila. So, dapat nakapila kapag sasakay ka ng subway. So, aya oya heyo is dapat, no? Dapat mong gawin. So, dito sa activity, pu기처럼 이야기해보세요. 밥을 먹을 때, when eating, no? 밥을 먹을 때, 식탁 위에 놓고 먹다. 식탁 위에 is sa ibabaw ng mesa, 놓고 먹다. To place one's rice bowl on the table. 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? paano daw? What should we do when eating in Korea? 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. So, 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. hindi mo pwedeng ibitbitin yung 밥그릇. 식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. So, dapat ilagay sa mesa habang kumakain. So, dito, 어른께 물건을 드릴 때. So, 어른께 물건을 드릴 때 어떻게 해야 돼요? 두 손으로, 한 손으로 드리면 안 돼요. So, 한 손으로 드리면 안 돼요. 두 손으로 드려야 돼요. So, parang ganyan siya, guys. Nagets nyo ba? So, gawin natin siya, gawin daw like dito sa example, no? So, 어른께 물건을 드릴 때. So, 어른께 물건을 드릴 때 어떻게 해야 돼요? 한 손으로 드리면 안 돼요. 두 손으로 드려야 돼요. So, 두 손으로 드려야 돼요. 집에 들어갈 때 어떻게 해야 돼요? 신발 신고 들어가면 안 돼요. 신발 신고 들어가면 안 돼요. 신발을 벗고 들어가야 돼요. So, parang ganyan siya, guys. Next, 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? 소리 내면 밥을 먹을 때 소리 내면 안 돼요. 조용히 먹어야 돼요. So, 지하철에서 어떻게 해야 돼요? 자리를 찾으면 안 돼요. 자리를 양보해야 돼요. So, ganyan yan siya, guys. Maganda sana no kung face-to-face or something ganyan para, ayan, parang oral recitation kasi ito dito eh. Oo. Pero, 'di ba, ako lang mag-isa kaya ako na lahat din yung sasagot. So, 노약 좌석에 앉으면 안 돼요. 자리를 양보해야 돼요. 한국에서 어른께 물건을 드릴 땐 어떻게 해야 돼요? 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 두 손으로 드려야 돼요. 한국에서 집에 들어갈 때 어떻게 해야 돼요? 신발을 신고 들어가면 안 돼요. No, hindi pwedeng nakasapatos kapag pumasok. 신발을 벗고 들어가야 돼요. Dapat na tanggalin mo yung sapatos or hubarin mo yung sapatos. 한국에서 밥을 먹을 때 어떻게 해야 돼요? kapag daw kumakain, ano daw dapat yung gawin? 소리를 크게 내면 안 돼요. dapat hindi pwedeng maingay habang kumakain. 조용히 먹어야 돼요. No? 조용히 is silent. dapat hindi maingay. 한국에서 지하철에서 어떻게 해야 돼요? So, sa Korean daw kapag sumasakay ng subway, ano dapat yung gawin? 노약 좌석에 앉으면 안 돼요. Hindi ka pwedeng umupo doon sa priority seat. 자리를 양보해야 돼요. Dapat na mag-give way or mag-give up or i-give up mo yung upuan.
노약자서, diba? 노약자서, yung priority seat. So, 한국인들에게 나이란, what does age mean to Koreans? 한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. So, dito sa Korea, 처음, kahit first time mo pa nakita yung tao, ay nagtatanong sila ng edad, no? 물어봅니다, nagtatanong ng edad. 자주, madalas. No, dito sa Korea, kahit first time mo pa nakita yung tao, madalas na nagtatanong sila sa edad. 외국인들은 한국인들이 처음 만났을 때 나이를 물어봐서 당황하는 경우가 있는데, mabilis ba ako guys? Ulitin ko. 외국인들은 한국인들이 처음 만났을 때, yung mga foreigners daw, 나이를 물어봐서 당황하는 경우가 있는데, yung mga foreigners daw ay nasa shock sila kapag nakikita nila na kahit first time pa na na-meet yung tao ay yung mga Koreans nagtatanong na kung ano yung edad nila. Kaya yung mga foreigners ay nasa shock daw. 한국에서는 나이를 묻는 것이 신뢰되는 행동은 아닙니다. So, dito sa Korea, kahit first time mo pa na ma-meet yung isang tao, nagtatanong na sila kung ano yung edad mo, parang ganyan. 왜냐하면 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 높임말을 쓰는 등 예의를 지켜야 하기 때문입니다. Kasi sa kanila, 'di ba, yung napag-aralan natin kanina na honorific, no? 높임말. Magagawa ka lang na makapag-높임말 or yung honorific kapag alam mo na mas mataas ba yung edad niya or mas bata ka ba kaysa sa kanya. Kaya doon nagbe-base kung yung gagamitin mo ay honorific ba or yung banmal ba. So, doon nagbe-base yung nila sa edad. 높임말을 쓰는 것 말고도, so kahit hindi yung 높임말 or yung honorifics, 어른 앞에서 지켜야 하는 행동들이 있는데, sa harap daw ng elders, meron kang mga bagay na dapat gawin or dapat hindi gawin. So, 어떤 것인지 알아볼까요? So, ano-ano kaya ang mga iyon? When eating, kapag kumakain, 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기. Kapag kumakain, nasa hapagkainan tayo, yung pinaka-elder doon, aantayin mo muna siya na hindi ka pwedeng kumain kapag hindi pa niya itinaas or hindi pa niya hinawakan or bit-bit yung kanyang spoon, no? Spoon. So, 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기. Dapat ka na mag-antay. Mag-antay hanggang hinawakan na ni elderly yung spoon niya or yung 젓가락. So, yun yung sa kanila guys. Yun yung parang manners, no, na hindi basta-basang mauna kang kumain. Dapat yung pinakamatanda, antayin mo muna na hawakan niya yung spoon niya, no? Antayin mo muna. 어른이 식사를 마칠 때까지 자리에서 일어나지 않기. So, kapag hindi pa tapos kumain yung pinaka-elder, no, pinakamatanda, hindi ka pwedeng tumayo sa kinauupuan mo. So, hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng tumayo kapag hindi pa tapos kumain yung pinakamatanda, no? Or yung elder. So, ganyan yung manners nila dito sa Korea, no? So, when drinking, kung madalas dito sa when drinking, madalas dito yung kapag sa inuman, no? Nag-inuman ng mga soju, ganyan. Kasi soju naman yan kasi sa kanila madalas or beer. So, 어른께 술을 받을 때는 두 손으로 받기. So, di ba kanina, kapag tatanggap ka, may
may bibigay sa'yo si elderly tapos kapag tatanggap ka, dapat din dalawang kamay, no? 두 손으로 받기. 어른이 먼저 술을 마신 후에 마시기. So kapag umiinom daw ng ng alcohol, dapat na mauna munang uminom si 어른, si elderly, at saka ka na uminom. 어른 앞에서는 sa harap ng elderly, sa harap ng elder, 고개를 돌리고 술 마시기. So, kapag umiinom ng alak or ng soju, ganyan, hindi ka yung harapan talagang uminom. Dapat naka-slightly ka na turn away. Slightly na naka-turn away. And drink when drinking with elderly. Basta alam ito sa mga nanonood ng mga Korean dramas, no? So, when exchanging items, 어른께 물건을 드릴 때 두 손으로 드리기. So, kanina, di ba, kapag may bibigay ka sa elder, dapat dalawang kamay. 어른이 물건을 주실 때 두 손으로 받기. So, yung elder, kapag merong bibigay sa'yo, dapat dalawang kamay din na tatanggapin mo. And etc. So, 인사를 할 때 허리를 숙이기. So, dapat naka-bend. 안녕하세요. Kapag nakaganyan, dapat na naka-bend, no? Yung ating 허리, yung waist. Waist. 어른 앞에서 담배 피우지 않기. Sa harap daw ng elder, hindi pwedeng magsigarilyo. 지하철이나 버스에서 어른께 자리 양보하기. Dapat na mag-giveaway, no? Mag-offer ng seat sa mga elderly. So, dapat naman talagang ginagawa ito. Hindi lang dito sa Korea, diba? So, dapat mag-give or mag-offer, no, ng upuan sa mga elderly. So, yan siya, guys. 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 어른께 물건을 드릴 때는 두 손으로 드려야 해요. Dapat gamit yung dalawang kamay kapag meron kang ibibigay na 물건 kay 어른, no? Kay 할머니 ba yan, 할아버지 ba yan, ganyan. 지하철에서 어른께 자리를 blank 해야 해요. 양보, no, is mag-offer or mag-give up ng tawag na to, upuan. So, 듣기 or listening. So, dito tayo sa listening, guys. Ngayon, meron akong cellphone. Kaya, meron tayong sa listening. So, listen and sagutan natin itong 듣기. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요. 2번 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. 3번 한국에서는 지하철에서 할아버지 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 아버지는 무슨 일을 하세요? 5번 실례지만 성함이 어떻게 되세요? 자, ulitin ko isa pa. 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? 방에서 주무세요.
2번. 할아버지는 지금 어디 사세요? 작년에 돌아가셨어요. 3번. 한국에서는 지하철에서 할아버지, 할머니를 보면 자리를 양보해야 합니다. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? So, ayan siya guys, 'di ba? So, kung hindi mo napag-aralan 'to, so hindi mo talaga siya masasagutan, 'di ba? Kasi hindi mo malalaman na gano'n pala, 'di ba? So, dito number 1, 'di ba? 할아버지는 뭐 하세요? 'Di ba sabi niyang gano'n. So, 방에서 주무세요. So, ano yung 주무세요, 'di ba, is honorific siya ng 자다. 'Di ba? 자다, natutulog. So, 주무세요 is honorific siya ng 자다, 'di ba, natutulog. So, ano daw ang ginagawa ni 할아버지? So, 할아버지는 방에서 주무세요. natutulog si 할아버지. 사bi niya, 할아버지, number 2, sabi niya, 할아버지는 지금 어디 사세요? So, saan daw nakatira si 할아버지? 작년인가? sabi niya, 작년에 돌아가셨어요. So, he passed away last year. So, the answer is number 3, diba? tapos dito, 한국에서는 지하철에서 할아버지, 할머니 보면 자리를 양보해야 합니다. So, dapat daw mag-giveaway or mag-offer ng upuan sa subway, 'di ba? Sabi niya, ganun. Tapos dito, basta yung naalala ko, sabi ng tanong niya kung ano daw ang trabaho ng 아버지 niya. So, 아버지는 무슨 일을 하세요? So, parang ganun yun, 'di ba? Number 1, 잘 지냈어요? Oo, okay naman. Parang, 잘 지냈어요? Okay naman. 책을 읽어요. nagbabasa ng libro. 회사에 다니세요. Yan, pumapasok daw sa 회사. 다음 주에 아버지가 오세요. 다음 주 is next week, ay pupunta dito si 아버지 next week. Or next week, pupunta si 아버지 dito. Number 4, no. So, the correct answer is number 3. So, si 아버지 niya ay nagtatrabaho sa 회사. 회사에 다니세요. Dito, number 5, 성함이 어떻게 되세요? 성함. So, naalala nyo ano yung 성함? 성함 is honorific siya sa 이름. So, ano yung pangalan mo? So, 60살입니다. 60살입니다 is I am 80 years old. So, mali, 'di ba? Ito, 10월 14일입니다. 10월 14일. Hindi naman nagtanong doon ng date, 'di ba? 우리 할머니이십니다. So, ito, 할머니 ko to, lola ko to. So, parang siya, lola ko to. 저는 이영수라고 합니다. Correct answer is number 4. So, tinatanong, di ba, anong pangalan? So, ako po ay si Iyongsu. So, Iyongsu yung pangalan ko. Pangalan is Songham. So, ganyan siya guys. Huwag niyo yung kalimutan. So, dito tayo sa reading. Reading tayo guys. 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. So, dito, 할아버지가 괜찮으세요. 괜찮으세요, diba, is may sakit. 할아버지가 방에 계세요. nasa loob ng room or ng kwarto. 계세요, diba, is honorific for 있다.
할아버지가 식사를 하세요. 식사 is kumakain daw, no? Wrong. 할아버지가 bibimbap을 드세요. kumakain daw ng bibimbap. Wrong. So the correct answer is number 2. 한국에서는 다리를 털면 안 됩니다. So, yung mag-shake ng legs, no? 다리를 털면 안 됩니다. Wrong. 한국에서는 집에서 바닥에 앉습니다. Sa Korea daw ay umuupo daw sa sahig, no? Padak is yung sahig. 집에서 바닥에 앉습니다. So, pwede din umupo sa sahig pero may mga sofa naman at saka hindi din about doon yung picture, diba? So, wrong. 한국에서는 밥에 숟가락을 꽂으면 안 됩니다. So, hindi mo pwedeng itirik yung 숟가락 or yung spoon mo sa 밥, no? pagkain, sa kanin. Wrong. 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 신으면 안 됩니다. So, 맞아. Nakasapatos siya, diba? Hindi pwedeng magsapatos kapag pumapasok ka sa loob ng bahay. So, the correct answer is number 4. So, dito tayo. 어른께는 허리를 숙여서 인사해야 합니다. So, tama naman kapag nag-ano ka, nag-greet, dapat 허리를 숙여서 인사해야 합니다. But, hindi siya about doon yung picture, diba? So, wrong. 어른 앞에서는 조용히 밥을 먹어야 합니다. Tama naman, pero hindi doon about yung picture. 어른 앞에서는 다리를 꿇고 앉으면 안 됩니다. So, hindi daw pwede mag-cross ng legs. Tama naman, pero hindi din about doon yung picture. 어른 앞에서는 고개를 돌리고 술을 마셔야 합니다. So, dapat slightly turn away ka kapag umiinom ng alcohol. Answer is number 4. So, ganyan siya, guys. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저희 할머니는 blank. 이가 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강하십니다. So, yung 할머니 daw niya, blank. 많으시지만, marami daw. Pero, nag-exercise daw araw-araw, kaya 건강하십니다. Keeps her health, no? Dek. Dek is bahay, diba? Songham. Songham is pangalan. Yonse. Yonse is edad. Sengshin. Sengshin is yung birthday. So, 저희 할머니는 연세가 많으시지만 매일 운동을 하셔서 건강은 하십니다. 연세, 많으시지만, so, may kaedara na daw. 한국에서는 어른들과 함께 있을 때 지켜야 할 예절이 많은데, so, dito sa Korea, kapag kasama mo yung mga elderly, dapat may mga manners ka daw na dapat na i-follow. 물건을 주고받을 때, no, kapag magbibigay or tatanggap ka ng 물건, no, something, 두 손으로 물건을 blank. Dapat to dalawang kamay yung gamitin mo sa pag-blank ng mga 물건. 주셔야 합니다. 주셔야 합니다. 드려야 합니다. 돌려야 합니다. 숙여야 합니다. So, the correct answer, diba, is ang honorific ng 주다 is 드리다, diba? So, 드려야 합니다. The correct answer is number 2. 드려야 합니다. 돌려야 합니다 is ikot, no? Ikot ganyan. Ikot. 돌려야 합니다. 숙여야 합니다 is yung mag-bend, no? Mag-bend. 돌려야 합니다 is ibalik. 돌려야 합니다, ibalik. Or pwede ding ikot, no? Ikot na. 돌려야 합니다, mag-ikot. 주셔야 합니다. 이거 주다. meron siyang shoya 합니다. Show, diba? Pero hindi siya yung tamang sagot. Dapat
드려야 합니다. yung honorific niya na. Honorific ng Juda. So, the answer is number 5. The answer ng number 5 is 2. Number 2. Extended practice. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. piliin ang pinakatamang sagot at sagutan yung basta fill in the blanks. 저는 영화를 좋아합니다. ako, I like movies. 그래서 시간이 있으면 친구와 함께 종종 blank에 갑니다. So, 그래서 kaya 시간 있으면 kapag meron akong time, 친구와 함께 with my friends, 종종, oftentimes, blank, pupunta sila sa blank. 약국. Alam mo ano yung 약국? 약 is medicine. No, 약국 is pharmacy. 극장. 극장 is yung sinihan. 서점. 서점 is yung bookstore. 식당. 식당 is yung restaurant, diba? So, manonood sila ng movie. Manonood sila ng movie, kaya pupunta sila ng 극장에 갑니다. 가을에는 맛있는 blank 이가 많습니다. 가을 is yung fall, no, or autumn. 맛있는, masasarap na blank daw marami. 저는 특히 사과와 배를 아주 좋아합니다. 특히, especially, siya daw especially, gustong-gusto niya yung apples at saka pears, no? 좋아합니다. 과일. 과일 is fruits. 채소. 채소 is vegetables. 음료. 음료 is drinks. 음식. 음식 is pagkain. So, dito 'di ba sabi niya sagwa. Sagwa at saka be. Be is pear. Kaya 가을에는 맛있는 과일. 과일 is fruits, 'di ba? So, ganyan siya, guys. Number 3, 아침에 출근할 때 집에서 회사까지 버스를 타고 옵니다. So, sa umaga daw kapag papasok siya ng trabaho, galing sa bahay hanggang sa company ay sasakay siya ng bus. 낮에는 20분이면 되는데 출퇴근 시간에는 길이 막혀서 30분쯤 blank. So, sa umaga, ano lang naman, 20 minutes lang naman. Pero kapag rush hour, 출퇴근, oras ng pasokan at saka uwian, no, 출퇴근, 시간이 길이 막혀서 aabot daw ng mga 30 minutes. Number 1, 쉽니다. 쉽니다 is mag-rest. Number 2, 보냅니다. 보냅니다 is to send. 걸립니다. 걸립니다 is mag-take time, no? Mag-take time. 찾습니다. 찾습니다 is to find, no? Maghanap. So, kaya the correct answer is number 3. So, 30분쯤 걸립니다. Aabot daw ng mga 30 minutes kapag rush hour. So, ayan siya, guys. Listen carefully and repeat. English S corresponds to the two consonants in Korean. Neutral S and tense S. So, 시옷 and 쌍시옷. 싸. 이거 싸. 싸. 싸다. 싸다. 쌀. 쌀. 딸기를 사요. Bibili ng strawberry, no? Talgi is strawberry. 사요. 딸기를 사요. Bibili ng strawberry. 유리가 사요. 유리 is yung glass, no? 사요. 싸다. Sada is mura. Mura lang daw yung glass. So, sa, anuhin nyo yung kung meron mang difference, ha? Sa. Ito, sa.
ito, sa. 싸다. 이거는 싸다. 이거는 쌀. 쌀. Ito, sal. So, ito siya yung double na sangshyut. Parang may force, no? Sa. Ito parang relax. Sa. Sada. Sada. May force, no? Ito, sada. Relax. Sal. Sal. Ibig sabihin ng sal, itong sal na ito ay bigas, no? Bigas. Sal. Korean ng bigas is sal. Ito naman is sal. Sal. Ito na siya na sal is, pwede din siya yung sal na salda, no? Salda. To live. Pwede din ganyan. Talgiral sayo, bibili ng strawberry. Yuriga sayo. Mura lang daw yung glass. So, ganyan siya, no, yung difference nila. So, subukan nyo din yung ganito na exercise, guys. And that's it, guys, for today's video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye! 안녕!